Good morning mga kakuya Dens. Sama kayo sa akin ulit ngayon morning sa aking tinatry na to daily vlogs ba to? Sure lang. Hindi ko masabing daily vlogs, hindi ko maaraw-arawin to. So vlog lang tayo ngayon para again pakita sa inyo. This is the third time nagbablog tayo habang ginagamit natin in daily use ang ating Bajaj RE. So nakaraan video natin yung umuwi ako galing sa trabaho, tapos yung sumunod is yung sinundo natin si Mrs. Ngayon naman yung pagpasok natin. So ito yung daily life ko paggamit ng Bajaj RE, kung saan ginagawa nga nating service ang ating Bajaj, ang ating free wheel. So malapit lang naman, gaya nga sabi ko na nakaraan, malapit lang naman yung aking trabaho, malapit lang yung aking lalakbayin. At kung naririnig nyo sa sound, ewan ko lang kung naririnig yung fan na kinabit natin, ginagamit ko siya ngayon. So ewan ko kung makukunan sa camera. May mga pagkakataon kasi tulad ngayon, di pasukan, di ba ay may pumapara sa akin. Akala siguro nila ako ay magbabiyahe para sa tricycle, parang tricycle ganun. Yun na, may mga nakatingin na sa akin. Sorry guys, hindi po ako nabiyahe at hindi ko po kayo pwedeng pick upin, gustuhin ko man. So yung tulong sa kapwa pasakayin, kasi aawayin tayo ng mga dito tricycle driver, isipin nila kolorum tayo. So sunod na lang tayo sa batas. Yan. At umubusin na talaga yung mga sumasalubong. Luwag-luwag ng linya nyo. Anyways, yun nga. So may gas pa naman tayo. Ito ang gusto ko talaga sa Bajaj RE, napakatipid sa gas kumpara sa mga 4 wheels. Compare sa, kasi nakapag-drive na rin ako ng multicab yung maliit na van. Of course 600cc yun, talagang medyo hindi siya sa gasolina. And then itong Bajaj sa RE natin ay 200cc, mas tipid siya. Kaya sa akin, nabibilib talaga ako din sa tipid niya sa gasolina. Ayun nga, may mga nag-comment sa atin na sila ganun din, tipid din daw sa gasolina. Pag malayo yung biyahe nila, nakatipid sila sa mga araw-araw na gasolina. Ayan. So pagka ganyan, bigay na lang tayo ng umagat cortesia sa kalsada. Wala away, di ba? Anong oras na ba? Time check 6:43. Pasok ko po ay 7. At dahil malapit lang, confident ako hindi ako malilig. Nag-vlog pa nga. So again, nandito tayo sa Langkiwa. Kanina galing tayo sa boundary kasi ng Timbaw at Langkiwa yung area namin, So kaya konting kembot lang, sa Langkiwa kaagad ako. Sorry, overtaken ko na yung e-bike. Nasa gitna Okay. So makikita nyo, kasabay ko yung mga jeep, mga tricycle, at the same time mga motor, mga papasok sa trabaho yan. Yun yung overtaken natin. Kilala ko yung uniform na yan dati akong tuturo dyan So tinan mo, tapos magbabagal siya, nasa gitna siya. Kaloka. Kayong mga nag-e-bike, lalo na mga ganong kalit na e-bike, tabi lang kayo sa kalsada, huwag kayong nasa gitna. Mas mabilis pa rin sa inyo yung mga di gasolinang maliban na lang kung matataas na na cc ng electric bike, Marami ko na encounter na ganyan.
Akala nila mauunahan nila yung mga di gasolina. Hindi po. Talaga. Marera kayo, dalawa. Sige. Dahil mabagal si kuya. Lubak. Kailan kaya maayos yung kalsada dito? Alam nyo, kung sa mga ganitong kondisyon ng kalsada, ang inaalala ko dito yung pivot pin. Kasi di ba nga, warning sa ating mga may Bajaj RE facelift na ingatan nga yung pivot pin. So di ka pwedeng magmabilis dun, alug ka dun. Pero alam niyo ba, nung nagpaayos ako ng Bajaj RE, natuklasan ko, ewan ko lang kung alam na ng iba to, na yung Bajaj Maxima ay hindi naka-single shock sa harapan. Naka-dual shock na pala siya. Sabi ko, kasi nakwento ko dun sa mekaniko o dun sa mga taga-Bajaj Spin yan, nung nagpaayos ako. Kung meron ako nakikita sa social media, Facebook, na nako-convert nila yung Bajaj RE facelift sa dual shock sa harapan. No? Sabihin, hindi na sila mag-aalala kung madaling masisira yung pivot pin. Saka pinakita sa akin nung nagbabantay na, sir, pwede naman yata yun kasi yung Maxima ay naka-dual shock. Tapos pinakita niya sa akin, sabi ko, oo nga. So, ibig sabihin, kung pwede sa Maxima, pwede sa sa facelift. Kaya lang, yun nga, magpapakustomize ka ng na dual shock. Ewan ko kung makikita ko sa pag nakita ko, ilagay natin yung picture. Nakita ko kasi sa Facebook may nag-aalok ng ganun. Ino-convert nila, agoy. Yan ang abe. Ino-convert nila yung single single shock to dual shock sa harapan. At kung nakita ko na, sabi ko nga, yun nga, nakita ko na pwede naman siya sa pwede naman siya sa Bajaj Maxima, lalong pwede yun sa facelift. Kasi halos pareho lang naman ang kanilang pagkakagawa. So yun, eto na, malapit na ako sa trabaho. Daldal ko, no? Ang bilis. Anyway, salamat sa pagsama nyo sa akin sa aking short videos kung saan papasok ako ng trabaho. This is the daily use na ginagawa ko sa aking Bajaj RE. Ayan, makaparada tayo dun sa aking designated parking. Okay, salamat. You know the drill. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na. Ayan, malapit ako ng student. At yung aso ay nasa gitna. School, go! Ayan, subscribe again sa ating channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, sa mga kasubscribe naman, you know the drill. Like our videos, share para dumamin pa ang mga Kuya Dens. So, andito na tayo sa ating designated parking. Kuya Dens, salamat. At Hopya signing off. Thank you very much sa pagsama sa akin. Yan.